Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Nandito ulit tayo ngayon sa farm natin dito sa Quezon Province. Yan, nasa likod ko yung mga tanim natin. So, ngayong araw, napakainit ng panahon. So, kailangan nating magdilig kasi baka mamatay yung ating mga tanim kapag hindi tayo nagdidilig. So, na-search ko na talagang nakapag ganito pa lang summer, mahirap talagang magtanim ng mga halaman. Kumbaga, kala ko ako lang yung naapektuhan pero hindi pala. So, halos lahat naman pala ng mga farmer ngayon ay nahihirapang magpalaki ng kanilang halaman kasi nga sa sobrang init. So, wala naman tayong magagawa ngayon kundi suportahan na lang itong mga tanim natin ng pagdidilig. Kaya yun lang ang magagawa natin. So, magdidilig muna tayo ngayong araw. So, samahan nyo ako. Mga farmer, ito yung ating mga tanim. Yan, tuyo na yung lupa. So, kailangan talaga natin magdilig. Tapos, ito yung kabila. Ang halaman ni Bria. Yun. Yung ating okra ay namumunga na. Yan, may bulaklak na. So, makapanginabangan na natin. So, pati itong kamatis natin, hindi pa dumidiretso yung bunga. Siguro, nahihirapan din kasi sobrang init. So, mga farmer, ito yung ating mga lettuce. Kakaunti ito sa ngayon, pero may punla naman akong bago ito. Yan, meron akong punla. So, maililipat natin dito. So, itong mga lettuce na ito, medyo, kumbaga, lampas na sa bilang ng araw ng 45 days. So, hindi ko alam kung mapait na ba ito o ano. Pero, kakainin pa rin namin. So, yun mga ka-farmer. Ito yung mga lettuce natin. So, may malalaki na talaga kung tutusin. At yung iba dito ay panghanda na lang namin sa piyesta. Kumbaga, hindi na namin ibebenta kasi kakaunti naman. So, sana hindi pa mapait kasi mukhang magulang na yung iba. So, ngayon, papakita ko naman yung tanim natin doon sa kabilang panig ng ating farm. Para, kumbaga, didiligan din natin mamaya. So, mga ka-farmer, ito yung ginawa ko na maliit na greenhouse. Yan, kung makikita nyo sa loob, dyan nakatanim itong, hindi ko alam kung Brussels sprouts ba ito o kumbaga broccoli. Hindi ko maintindihan kung ano yan. Iantayin na lang natin bumunga. So, sa dami ng tinanim ko dito, tatatlo lang itong tumuloy. Tapos ito sa kabila, ito naman yung ating mga tanim natin dito, mga okra, sili, talong, tsaka mustasa din. Ayun. Tapos meron din tayong sitaw, yan. Tsaka yun, namumulaklak na rin yung ating mga okra doon, may bunga na rin maliit. So, baka maliit lang talaga ang ibinunga, kaya mamaya kukunin na rin natin yan. So, sa ngayon, samahan nyo muna ako magdilig. So yun na mga farmer, nakapagdilig na tayo. Yan, makikita nyo yung ating mga tanim. So yung ating kamatis ay mukhang hindi na rin makakasurvive sa sobrang init, namamatay na rin. Makikita nyo, naalanta na, sayang. Namumulaklak na naman sana, pero hindi na tumuloy. So yan, yung ating mga mustasa hindi rin talaga makalaki. Sobrang init din. Kaya pagpasok ng tag-ulan ay sigurado naman makakabawi na tayo. So sa ngayon, tiyaga-tiyaga na lang muna para kumbaga kahit paano may ma-harvest tayo. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig. Ayan, makikita nyo yung plant box natin, tsaka yung kabila. So nakapagdilig na tayo. Medyo something na ang init ngayon, sobrang init na. Kaya siguro hindi rin talaga bagay yung mga ganitong tanim sa ganitong kainit na panahon. So sinubukan ko yung sitaw kasi balita ko ang sitaw gusto nila yung init. So titignan natin kung totoo yung balita ngayon. So may tanim na naman tayo na sumibol na, kaya titignan natin kung lalaki. So ngayong umaga ay tapos na naman tayo magdilig. Maggagawa naman tayo nung takip ng ating mud crab. Kumbaga tutuloy na natin kasi nung nakaraan 5 lang yung nagawa ko. So yun muna yung magagawa natin ngayong umaga. So mamayang tanghali babalik na lang tayo para magdilig ulit. So samahan niyo ako mamaya.
So yun mga ka-farmer, nandito ulit tayo sa shop ng aking tatay. So nakakuha ulit tayo ng mga kawayan na gagamitin natin para dun sa ating mud crab, yung takip. Itutuloy natin ngayon kasi kulang na kulang yung ating pantakip. Kumbaga, nagawa ko lang nung nakaraan na 5, kailangan talaga natin dun ay 10. So sana makatapos natin ngayon. So papakita ko sa inyo. So mga ka-farmer, tatapusin ko muna itong ginagawa ko. So magtatanghalian na rin naman. So maya papasok na tayo sa loob ng bahay. So itutuloy natin ito mamaya hapon para kumbaga matapos na natin. So samahan niyo ako. A few moments later. Magandang hapon mga ka-farmer. Nandito na ulit tayo sa farm natin. Hapon na ngayon pero mataas pa sikat ng araw. So perfect time kasi malilom na. Pwede na tayong magdilig para yung halaman natin ay kumbaga may tubig ngayong gabi. So ang kagandahan, hindi na muna mag-evaporate yung tubig kasi nga hindi na sila nasisikatan ng araw at kumbaga masisip-sip nung halaman natin ng ayos yun. So samahan niyo ako, magdidilig tayo. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig ng ating mga tanim. So nandito tayo ngayon sa loob ng aking greenhouse. So tinitignan ko lang itong ating mga lettuce kung pwede pa itong ma-harvest hanggang sa magpiesta dito. Malapit na kasi ang piesta dito sa amin kaya kumbaga inihanda ko lang ito pang salad namin. So ngayon, medyo hapon na rin kasi ngayon. Dapat maglilipat ako nung mga punla natin na lettuce. Kaya lang naubusan ako ng kokopit pala. So kukuha muna ako bukas ng kokopit dun sa The Big Leaf Farm kasi dun madami. So babawas ako dun bukas para maiuwi ko dito sa amin sa Quezon Province. So yung mga punla natin ay medyo kumbaga maliliit pa, pero kung sakali pwede na namang ilipat kasi para na rin kumbaga makalaki sila ng ayos. So samahan niyo ako. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig. Kumbaga wala na tayong magagawa naman dito sa farm natin. So sa araw ng linggo ay magpupunla ulit tayo ng ating mga buto na assorted kasi marami akong buto ng gulay doon. So para makapagtanim ulit tayo dito sa ating farm, kumbaga gusto kong makita yung kagaya nung mga una kong tanim na ang gaganda ng sibol. So pati sa mustasa, nung unang tanim ko ng mustasa, sobrang lalaki ng mga puno niya, saka ng dahon. So gusto kong maulit yung mga ganong tanim. So sa ngayon, medyo tapos na naman tayo dito. So itutuloy ko na yung paggagawa ng cover nung para dun sa ating vertical mud crab na patining. So hindi ko na ipapakita yung sa video kasi paulit-ulit naman. So papakita ko na lang pagkatapos na. So ngayon mga ka-farmer, isisingit ko pala yung paglilipat nung punla natin ng mansanas kasi medyo lumakalaki na ng konti kumpara dun sa una. So ililipat ko na siya sa mas malaking lalagyan kasi ngayon nakatanim lang siya sa basong plastic. So kailangan na nating ilagay siya dun sa yung kagaya nito na taniman para medyo lumakalaki yung kanyang pinagtataniman, kumbaga makaspread yung kanyang ugat. So samahan niyo ako. So ito mga ka-farmer, ito yung ating mansanas. Medyo tumaas-taas na ng konti kumpara dun sa una. At napapansin ko lang kasi na parang medyo hindi maganda yung nangyayari sa kanya kasi yan, kung makikita nyo, natutuyo yung kanyang dahon pa isa-isa. So tingin ko kailangan na talaga natin itong ilipat para kumbaga makaspread ng ayos yung kanyang ugat. So lilipat natin siya dito para kumbaga mas malaki yung kanyang medyo lagyan. So pag tagal-tagal bibili na tayo ng mas malaking paso kung siya'y mabubuhay pa. So sana naman hopefully lumaki pa.
So ito mga farmer, nailipat na natin yung ating mansanas. Isa lang muna ang nilipat ko kasi tatlo na lang kasi yung natira natin na tanim doon. So kumbaga trial and error na lang tayo. Titingnan natin kung magkakaigi siya dito. So tingin ko naman okay siya dito kasi mas lalaki pa yung kanyang pinagtataniman. So kailangan ko lang butasan kasi para pumasok yung hangin doon sa loob. Kumbaga makaingay yung kanyang ugat. So hopefully lumaki ito. So magbibigay na lang ako ng update kada mag-upload tayo ng vlog. So samahan niyo ako mga ka-farmer. So yun lang muna sa ngayon mga ka-farmer ang may babahagi ko. So medyo dumidilim at tingin ko papatak ang ulan mamaya. So at least kung hindi man pumatak ay nakapagdilig na naman tayo kaya okay na. So yun lang muna may babagi ko ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.